So, hindi lang sila, maging yung Babylon, yung mga Babylonians, yan din po ang paniwala nila. Sa Roma, na kung saan dumating yung Kristyanismo, doon sa Roma, mga kapatid, ganyan din ang paniwala nila kasi naniniwala sila nung unang panahon sa tinatawag nilang ancestor worship. Okay? Maging yung mga satanista. Alam niyo yung mga satanista? Merong reliyon na satanista. Sumasamba kay Satanas. Ganyan din ang paniwala nila. Sabi, Satanist, yung mga satanista, they believe in the pagan doctrine of the immortality of the soul. So makikita ninyo mga kapatid, hindi aral ng Biblia ang pag namatay ang tao, ang kanyang kaluluwa ay pupunta na sa langit, o kaya sa impyerno, o kaya sa purgatorio. Hindi po yan aral ng Biblia. O kaya yung reincarnation, o kaya yung kaluluwa, lumilipad-lipad yan at ang bumuso. Hindi yun aral ng Biblia. Yun ay aral ng mga pagano na pumasok na lamang at tinanggap ng Kristyanismo nung unang panahon. Ngayon mga kapatid, sa Biblia, ano ang tawag ng Biblia kapag ka ang tao'y namatay? Ano po kaning kabilyanan ng tao? Ano po kayong libro na ng Juan? Sabi sa Biblia, si Kristo ay nagpunta doon sa tahanan ni Lazaro kasi may po Lazaro eh. 4 araw na siyang patay noong nagpunta si Kristo kay Lazaro. Nandun yung kanyang mga kapatid na si Maria at si Marta. Pagkatapos nito, ang sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Pero 4 araw na siyang patay. Sabi ni Kristo, ang ating kaibigan na si Lazaro ay natutulog. Ngunit ako'y naparoon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Hindi maunawaan ng mga alagad. Ang sabi ng mga alagad, o sige Panginoon, kung siya pala ay natutulog, di punta na tayo sa Betanya at gisingin siya. Diniretso na sila ng ating Panginoon. Ang sabi niya, sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Ang ibig sabihin pala, sa Biblia mga kapatid, pag sinabing kamatayan, ito ay inihahalin tulad sa pagtulog. Ang kamatayan ay kagaya lang ng pagtulog. Amen? Amen. Oo, ganun po yun. Nandyan lang tayo sa lupa. Kung ako'y mamamatay, nandyan lang ako sa lupa. Okay, mamaya makikita natin kung ano ang gagawin ng Panginoon pagdating ng araw. Sa Biblia, mga kapatid, maging sa Old Testament, tinuturo ng Biblia na yung salitang slept, natulog, or rested with their fathers is an expression of death. Malimit na lang ginagamit sa Old Testament. Ang ating mga yumao ay natulog na kasama ng ating mga ninuno. Ibig sabihin, nagpapahingang nandoon sa libingan. Ganun po ang pakilala ng Biblia sa kalagayan ng mga nauna na sa atin, yung mga patay. Sila ay nasa kalagayang natutulog. Ngayon mga kapatid, nakita na natin ang kamatayan, talaga nakakalungkot yan. Nakita na natin ang kamatayan ay naghihiwalay sa mga magkakapatid, magpipinsan, magkakamag-anak, masakit. Pero, meron bang pag-asa, mga kapatid, sa kabila ng kamatayan o pagkatapos ng kamatayan? Ano ba yung pag-asang sinasabi ng Biblia? Meron pa bang inaantay tayo pagkatapos nating pumunta sa libingan? O gano'n na lang, period na. Ano po ang sabi ng Biblia? Nung si Jesucristo ay pumunta doon kina Lazaro, di ba 4 na araw na siyang nasa libingan? 4 na yung aldo at yung kutkutan. Ara rin kayang alagad. Puri Maria, ara. Panginoon, kasi ang sabi ni Kristo, halina, pumunta tayo doon sa nicho, kung saan siya nilibing. Ang sabi ng mga tao, Panginoon, 4 na araw na siyang nakalibing. Siyempre, kung 4 na araw, Brad, siyempre, may amoy na yan. Hali kayo, ang sabi ni Jesus, pumunta tayo. Pagkatapos manalangin ang ating Panginoon at pagkatapos ipinagulong nila yung batong nakatakip dun sa kanyang libingan, sumigaw siya ng malakas na tinig. Ang sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga po itong si Lazaro. Nakikita nyo?
Sino po ang bumuhay kay Lazaro? Si Jesus. Si Lazaro ay isang mananampalataya kay Jesus. Kaya nung marinig ni Lazaro ang tinig ng kanyang Panginoon, walang nagawa ang kamatayan sa kanya. Nagsama muli yung hininga ng buhay at saka yung alabok na nandoon sa libingan, nagsama muli yon at nagbalik ang buhay ni Lazaro. Ano ang nagbigay buhay at sino ang nagbigay buhay kay Lazaro mula sa kamatayan? Si Jesus. Mga kapatid, meron sinasabi ang Biblia. Bagamat meron po tayong mga nauna na nawala, nauna nang nagpahinga, at ito'y nagdulot sa atin ng lubhang hinagpis at lungkot. Pero merong sinasabi ang Biblia sa atin, mga kapatid, sa aklat ng Juan 5:28 at 29. Ang sabi niya, huwag ninyong ipanggilalas ito. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras. Ibig sabihin, in the near future, ang lahat ng nangasalibingan, ibig sabihin, reto kanong yan ganaganang mete, retang yan ganaganang atiyo kayong kutkutan na magpainawa, ay makaririnig ng kanyang tinig. Kung paanong si Lazaro, nung marinig niya ang tinig ng ating Panginoon, siya'y lumabas sa kanyang libingan. Ang sabi ng Biblia, lahat ng mga nasa libingan na makaririnig ng kanyang tinig ay magsisilabas. Oh, nakakatakot siguro ang sabihin natin. Mga zombie. Di ba? Pagka merong mga lumalabas sa libingan ngayon, sasabihin natin, ano? Zombie. Pero hindi, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So, meron palang pagkabuhay na maguli mula sa patay. Yan ang pag-asa natin, mga kapatid. Yan ang pag-asa ng ating hinihintay, ang pagbabalik ng ating Panginoon. At kapag ka narinig ng mga nasa libingan ang tinig ng ating Panginoon, sila'y magsisilabay. Yung buhay na nawala sa kanila, ibabalik ng Panginoon. Pero merong mensahe ito sa atin, mga kapatid. Yun daw nagsigawa ng mabuti, yung sabihin, bunga ng kanilang pananampalataya kay Jesus, kagaya ni Lazaro, sila'y bubuhayin na maguli sa pagkabuhay. Ibig sabihin, buhay na walang hanggan. Yun namang nagsigawa ng masama, dahil tinanggihan nila ang alok na kaligtasan ni Jesus, babaguhin din sila, bubuhayin din sila. Kaya lang, sa paghatol. So, meron dalawang klase ng bubuhayin. There are two kinds of resurrection. The first resurrection, ito po'y para sa mga banal sa ikaliligtas. Yun namang ikalawang resurrection, after 1,000 years po ito naman ay para sa mga masama. Kaya lang, aharap sila sa paghatol at kaparusahan. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagsabi mismo sa aklat po ng Apokalipsis, at ako'y namatay. Sino ba yung namatay? Si Jesus, di ba? Brother Genesis? At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Sino yung namatay at nabubuhay magpakailanman? Si Yesu Kristo. Siya mismo, namatay siya. Pagkatapos ng 3 araw, kanyang nagapi ang kamatayan, napagtagumpayan ng kamatayan. Yung tagumpay niyang yun, mga kapatid, ay pwede rin nating maging tagumpay dahil yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus, yun din ang kapangyarihan na bubuhay sa atin kung tayo'y sasampalataya sa Kanya. Sabi ng Biblia, nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Meron po akong susi dito. Ito po'y susi ng aking motor. Ito po'y susi ng lock ng aking motor. No? Kung sino po ang may hawak ng susing ito, siya lamang makakapagpaandar ng aking motor at makakabukas ng lock niya. Ganon din po ang ating Panginoon. Sino po ang makakabuhay na maguli sa mga patay? Yun lamang may susi. Sino yung may susi? Si Jesus. So mga kapatid, hindi natin dapat katakutan ng kamatayan. Ang katotohanan, tayo pong lahat ay darating sa kamatayan. Sooner or later. Hindi natin hawak ang ating buhay. Hanapin ng Kapampangan, Brother Genesis. Kalakbangan, kamatayan. Pasikang na yan eh. Bako to.
Biro-biro, may stroke ka. Sobrang pali, stroke. Ano din? Bali, maglakad ka ng kasaya, maka-scooting ka, sepungan ka ng tricycle. May nabukakin ka lang, bete ko. Mamangan ka, ayari mong mengas ka. Kalakbangan na, no? Kamatayan. Ang dala ng kamatayan ay lungkot, sakit sa mga naiwan. Pero ang sabi ng Biblia, huwag po tayong lubos na malumbay. Kung sakaling tayo man po ay mamamatay o kaya nasa bingit ng kamatayan. Siyempre, makakakaide, lalo nung masakit ko. Ang sabi ng Biblia, kung kilala mo kung sino ang may hawak ng susi ng kamatayan, bakit mangangamba ka? O ba't may takutan ka? Mataya ka man, kalupa ng Jesus.